Dear servant of God, magandang araw po. Itago nyo na lang po ako sa pangalan Mateo, 25 years old, at active po ako sa church. Mahilig po ako mag-volunteer sa youth ministry at sa music team. Pero lately po, nalilito ako. May mga kaibigan po ako sa trabaho na laging nagyayaya sa akin sa isang resto bar. Hindi naman po last in class restaurant lang na may banda at live music. Ang saya po doon, parang nakakawala ng stress, at feeling ko deserve ko naman yun kasi pagod ako sa trabaho at sa ministry. Pero tuwing uuwi ako galing doon, parang may kirot sa puso ko. Para bang unti-unti akong lumalayo sa init ng paglilingkod ko sa Diyos. Minsan nga naiisip ko kung tama pa ba ginagawa ko sa church kasi parang nagiging doble-dobleng buhay ko, linggo, nasa simbahan, pero weekdays, parang iba ang mundo ko. Hindi ko po alam kung paano ako makakatayo ng matatag. Pakiramdam ko po para akong si Pedro na bumalik sa pangingisda pagkatapos ng lahat. Paano po ako makabalik sa tamang apoy kay Lord? Lubos na gumagalang. Mateo, sagot ni Servant of God. Mahal kong kapatid na Mateo. Salamat sa pagiging tapat. Hindi lahat may lakas ng loob na aminin na sila'y manghihina at nahihila ng mundo. Sabi nga ng Bible, a double-minded man is unstable in all his ways, James 1:8. Kapag hati ang puso natin, hindi tayo makakapaglingkod ng buo. Sabi ng Matthew 24 minuto pasado alas 6, no man can serve two masters. Kaya ramdam mo na parang may kulang, kasi gusto ng Diyos buong puso mo, hindi kalahati. Matthew 22:37, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Ayaw ng Diyos ng half-hearted Christian. Sabi rin sa Proverbs 14:14, The backslider in heart shall be filled with his own ways, but a good man shall be satisfied from himself. Kapag bumabalik ka sa dating gawi, mapupuno ka ng guilt at emptiness. Pero kapag bumalik ka sa Diyos, siya ang nagbibigay ng tunay na satisfaction. Kaya piliin ang tama at totoong kaibigan. Sabi ng unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 33. Be not deceived, evil communications corrupt good manners. Christian ka na Mateo, pero kung palagi kang nasa environment ng worldly things ang iyong spirit ay manghihina ka talaga. Hindi masamang kumain sa labas, pero kung may mga bagay doon na unti-unting nagpapalamig sa iyo kay Lord, kailangan mong mag-ingat. Sabi ng Romans 12:2, Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Kapatid, hindi mo kailangan sumabay sa takbo ng mundo para maging masaya. Ang tunay na joy ay nanggagaling sa presensya ng Diyos. Kaya ang hamon ko sa iyo, Mateo, piliin mo ang lugar na magpapalapit sa iyo kay Lord. Palakasin mo ang iyong devotional life at fellowship sa mga kapwa mananampalataya. Kung lalabas man, piliin mo ang mga kasama na makakatulong sa iyo maging mas malapit kay Kristo. Mag-decide ka ngayon na magiging faithful, at huwag nang hayaan na hatakin ka papalayo ng mundo. Mateo, ang Diyos ay laging handang tanggapin ka at bigyan ka ng bagong apoy. Lumapit ka ulit kay Jesus. Siya ang nagbibigay ng tunay na kalakasan at kaligayahan sa paglilingkod mo sa Diyos. Remember, hindi mo kailangang mamangka sa dalawang ilog. Piliin mo ang daan ng Panginoon, doon ka tunay na magiging masaya at matatag. Psalms 37:4, Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Be strong in the Lord, keep safe and God bless. Maraming salamat sa iyong kwento at testimony, God bless.